Sino nga ba itong si Hecate o Hecate? Si Hecate ay isang Titaness. Hindi siya isang Olympian goddess. No. Kabilang siya sa old generation ng Titans. Ibig sabihin, existing na siya bago pa man magkaroon ng Olympian gods and goddesses. Pero wino-worship din siya as a goddess ha. Bakit? Kasi during the war or the Titanomachy, the war between the Titans and the Olympians, Titans, old gods, and the Olympians, the new gods, di ba nga natalo itong mga Titans? So, na-overthrow sila ng Olympians. Now, during that war, kinampihan itong si Hecate, si Zeus. Kaya naman, tuwang-tuwa si Zeus, in-honor niya itong si Hecate, binigyan pa siya ng share to rule over the sky, the land, and the sea. Kaya siya wino-worship as a goddess. Pero, originally, isa siyang Titaness. Okay? Itong si ate mo Hecate ay maituturing na isa sa pinakamakapangyarihang deity sa Greek mythology. Bakit? Dahil anak lang naman siya ng Titan of Destruction na si Perseus at ng Titaness of the Stars na si Asteria. Kaya napaka-powerful din niya. Associated siya sa witchcraft, sa sorcery, sa magic, sa crossroads, ghosts, underworld, yung mga kung ano-ano pa, yung mga rituals, basta lahat ng nagagamit sa sorcery and whatever, sa pambabarang, sa pang whatever talaga. Especially pala, necromancy. Necromancy, ito yung practice ng pakikipag-usap sa mga patay. Pakikipag-usap ng mga taong nasa world of the living doon sa mga taong nasa world of the dead. Para malaman kung anong nangyari, baka may hindi pa nasabi itong soul, baka may gusto pang ipahiwatig, something like that. At isa sa pinaka-importanting role nitong si Hecate ay isa siyang psychopomp. Psychopomp from the word psyche, ibig sabihin soul, and pompos, ibig sabihin naman ay escort or guide. Ginaguide niya yung mga souls papunta sa underworld. Not only that, pinoprotektahan din niya yung mga tao mula sa mga vengeful spirits na nanggagaling sa underworld. Mailalarawan itong si Hecate as somebody na may tatlong mukha sa magkakabilang direksyon. So tatlo yan. Tinalo pa ang karamiya ha. Nire-represent daw ng tatlong mukhang ito ang present, past, and the future. May hawak din siyang torch. Yung sulo. Sulo ba yun? Ano ba ang Tagalog ng torch? Sulo? Kasi nga, di ba siya ang guide sa underworld? Siya yung guide nila, okay, dito ka pupunta, dito ka dapat pumunta para hindi ka maligaw ng landas, you have a place. Lalo na sa mga nagkaroon ng sudden death, yung mga hindi inaasahang pagkamatay. Sasabihin niya, Hecate, hindi dyan ang daan, dito ka. Charing. Lagi rin siyang may mga kasamang black dogs. Kasi daw itong mga black dogs na ito ay nakakasense, kaya daw dito sinasabi na kaya daw umaalulong ang mga aso kasi malapit na si Hecate. Pero syempre may scientific explanation yan kung bakit umaalulong ang aso lalo na sa gabi. Ano ba ang sinabi sa inyo ng science teacher nyo? Iba naman ang science sa myth ha. Don't be confused. Okay? Ang iba pa niyang roles bukod pa doon ay syempre tinuturuan niya yung mga mortals and immortals kung paano daw magkaroon ng tamang spell. Yung spell sa mga rituals ganyan. So siya di umano yung wino-worship ng mga tao para maging mas malakas sila sa ganong sa sorcery or witchcraft. Another is, siya din di umano ang nagpoprotekta sa mga doorsteps para hindi makapasok ang evil spirit. Siya yung gwardya doon. Si Ate Hecate din ang tinatawag kapag halimbawang litong-lito ka na sa buhay mo, hindi mo na alam kung saang path ka pupunta. Halimbawa, may tatlong ways. Yung tinatawag na trivium. Meron ka mga choices sa buhay, tatlo halimbawa, hindi mo alam kung ano doon ang pipiliin, siya daw ang mag-guide sa iyo. Meron din naman tayong tinatawag na bivium, dalawang crossroads, yung hiwalay na parang Robert Frost's The Road Not Taken, ganon, yung itsura. May dalawang road, alin dyan ang tutunguhin mo? May mga choices ka. So which one? Doon ba sa maginhawa ang buhay mo pero pagdating sa dulo ay hindi na? O doon ba sa marami kang pagdadaanan pero pagdating mo doon sa dulo ay rainbow na. Ganun. So, siya ang guide doon. Parang ang pinaka-dominant talaga na trabaho niya ay mag-guide sa mga faithful. Mag-guide sa mga nalilito sa buhay. Tatanggapin mo pa ba siya o hindi na? Patatawarin mo ba siya o hindi na? Ikaw ba ay mamumuhay ng malungkot o mag-move on ka na? Ganon! So, siya yung mga, nakakatulong di umano itong si Hecate para mag-decide sa mga ganong bagay.
para hindi tayo malito. Sinasabi din sa kwento na itong si Hecate ay may malaking itinulong kay Demeter. Matatandaan ninyo si Demeter nung nagngangaw-ngaw siya dahil kinidnap ni Hades yung kanyang anak na si Persephone. Itong si Demeter, nagsisigaw siya, sabi niya, Hecate, tulungan mo ako. Kasi alam niya na si Hecate ang makakatulong sa kanya para i-guide siya papunta sa underworld at makuha ulit ang kanyang anak. So yes, tinulungan ni Hecate itong si Demeter na darating doon sa underworld. So, ayun ang role ni Hecate. Actually, marami pang mga psychopomp maliban kay Hecate. Gusto niyo bang malaman? Press 8. Charing.